Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ayan, and nakapag-suklay-suklay na tayo ng buhok. Ayan, so may update ako sa inyo about my health. Ayan, yung vlog na to. Nag-inom ako ng, alam niyo yung tsaa na to? Ito siya, yung balat nito. Ayan. Ang pangalan niya ay Oolong Tea. Yan. Tsaa siya. Pangalan, Oolong. Isa siyang Chinese na dahon-dahon na may health benefits na nakita ko kasi yung friend ko nagsabi siya sa akin magpunta daw ako sa Ongpin, sa Binondo, sa Chinatown, dito sa Manila. At hanapin ko daw yung Oolong Tea. Or Oolong ang pangalan, tapos tea, it means tsaa. Tea, kasi in English, tea yun siya. Ngayon, dito sa Tagalog, ang ano natin is tsaa. So, Oolong na tsaa. Oolong ang pangalan. Isa siyang type na dahon na parang oregano na hindi ko maintindihan. Pero, ang bango-bango niya na parang adobo, yung pag nainitan ng tubig, amoy adobo. Pero pagka nalasahan nyo, syempre mapait-pait kasi tsaa. Tapos, ang health benefits niya guys is, ang pakiramdam nyo is busog kayo. So, yun, ang pampapayat ko. Hindi na siya secret kasi share ko sa inyo. Diba? And healthy siya para kahit kanino. Hindi siya yung tsaa na para sa isa, tapos pag trinay ng isa, hindi pala. Hindi. Ang Oolong Tea ay, kung i-YouTube ninyo, healthy siya na dahon na nakakapag-induce ng maganda yung panunaw nyo kapag katapos yung kumain, ganyan. So, mas maganda siya kesa sa green tea. Although maganda yung green tea, pero yung Oolong na pangalan ng tsaa ay maganda. Kasi talagang feeling mo is busog ka. Ayun. So, siguro pangatlong araw ko na today. And minomonitor ko siya. Kasi, yun nga, gusto nating bumalik sa pagpapayat. Kasi nga, nung nakita ko yung video ko nitong kahapon yata, napanood ko rin, nakita ko yung itsura ko. Grabe. Sabi ko, medyo talaga ako. Nagdagdag ako ng timbang talaga. Yung parang doon ko nakita yung video na yun. Although, nakapangatlong araw tayo today, syempre hindi naman madalian yung resulta. Pero nakita ko pa rin yung itsura ko kahapon. Diba? Yung parang ang layo sa pagiging payat ko nun. So, binabalik ko lang ulit kasi medyo na-stress ako. Alam niyo naman, diba? Sa mga vlog natin kung bakit ako na-stress, ganyan. Pero, hindi ko na rin masyadong iniisip kasi ayoko ma-stress. Pero, ayun. So bukod sa pagiging conscious ko sa timbang, actually, dapat lang maging conscious kasi ilang taon na ako. I am 42 years old. So, I need to watch my health. I need to watch I eat. Diba? Kasi, you are what you eat. Diba? Ikaw yung kinakain mo at wala kang sisisihin sa mga kinakain mo dahil ang resulta niyan ay syempre talagang iba ang resulta. Kaya wala kang sisisihin pagdating ng araw na yun nga, yung sa katawan mo, ganyan. Kundi sisihin mo sarili mo dahil hindi mo inalagaan sarili mo. Yun. Yung kasabihan na you are what you eat. Kaya ang ginagawa ko, inano ko talaga ito nga tagal neto. Yung braso ko, 'di ba? Okay na lang yung muka at yung leeg. Ito, iimpis din naman time to time. Yun nga lang. Hindi madalian. Magmumukha pa rin tayong maskulado kasi nga ito, yung braso, de Mercedes natin. Diba? Ay, nako. So, ganun talaga. Kailangan talaga. So, medyo umimpis talaga ako.
Ayan. Naging flat na yung tiyan natin, pero konti pa. Sorry, nasamid ako. May nakaalala siguro sa akin. So, ayun. So, talagang, ito lang talagang braso de Mercedes natin yung panira dyan. Pero, sige na lang kasi it will take time. Ang inaagad ko ngayon is yung panunaw ko. Na sana maging maganda yung panunaw ko. Kasi once na hindi maganda yung panunaw ninyo or matagal yung pagiging proseso ng pagtunaw ninyo, yan yung nakakataba. Kaya tinutulungan ng tsaa para talagang matunaw talaga yung kinain para saglit lang yung proseso sa tiyan para ma-absorb ng katawan agad. Kasi once na ang tagal-tagal ng proseso na tunawin yung pagkain, talagang tataba ka. Yun yung sabi rin ng aking kaibigan na dietitian and nutritionist, dalawa sila, na nagsabi sa akin, bakit daw hindi ko daw itry na pumunta sa Ongpin or Binondo sa may Chinatown, na maghanap ako doon ng isang store na nagtitinda ng mga tsaa-tsaa, yung mga herbs, yung mga dahon-dahon na tinitinda, na tinatakal, na meron din namang iba selyado na. And legit yun siya kasi ang tindero is talagang matandang Chinese na. And yung store nila is napakaraming paninda, from the dried fruits na pwedeng kainin na pag diet, meron ding yun nga, yung ulong. Yun ang sinabi ko lang kasi sa Chinese na tindero, pati sa mga katiwala, sabi ko, meron po ba kayong tsaa na pampaano ng tiyan, pampaimpis para lumiit? Sabi, ay, ito, try mo to. Sabing gano'n na may-ari, nakakaintindi pa ng Tagalog. Sabi niya, ito, try mo, ito, liit, tiyan mo. Ganun siya. Tapos, ang cute-cute niya kasi, alam niyo yung nasa Dragon Ball, yung matanda, kamukha niya. Kaya naalala ko. Sabi ko, ayos sabi ko. Kaya nag-thank you ako, syempre, kasi alam nila yung sinaunang medisina, yung mga Chinese. At saka kung titingnan mo, talagang meron talaga tayong impluwensya ng mga Chinese. Kasi nung sinaunang panahon, nag-originate sa unang panahon na yung kalakalan, yung nagtitrade, yung nangangalakal, yan. Diyan natin nakilala yung mga tsaa-tsaa dahil sa Chinese. Tsaka yung mga anong tawag dito? Yung medicine. Ang tawag dito, herbal medicine. Yan, sa kanila yan ang galing. Na tinuro sa mga ninuno natin, pasapasahan na yan hanggang sa atin. Kaya yun, and buti na lang, may nahanap ako. Yun nga, tsaa. Pangalan, ulong. Ayun yung iniinom ko ngayon. And healthy siya kasi i-help niyang tunawin din ang taba-taba mo sa katawan. Sabi nga nung friend ko, kung gusto mong mabilis kang pumayat, huwag kang kumain. Para ang kainin ng katawan mo, yung taba sa loob ng katawan mo. Para mabilis kang pumayat. Pwedeng kumain ka siguro biskwit or tinapay para hindi ka naman mahilo, diba? Kasi ganun din. So, pwede naman daw, ang gusto kong gawin, kumain pa rin ako, pero maliliit lang yung sukat. Pero ako kasi gusto ko madalian. Kaya makikita nyo rin talaga sa video na talagang madalian akong papayat. Kasi gusto kong kainin ng katawan ko yung mga taba-taba sa loob ng katawan ko para talagang payat ako. Yun ang gusto ko talaga. Kaya ang kakain ko siguro biskwit or prutas. Ayan, para hindi ako mahilo habang nag-diet. Siyempre, kahit hindi na tayo mag-exercise ganyan, ang pinaka-exercise ko ay ang paglalaba. Kasi lahat yan ilalagay doon sa washing. So, continuous. Nakatayo ako. Walang upo-upo yan.
So naglalaba, tapos and then tatakbo ako doon kasi magbubuhat ng bakal. So para na rin ako nag-gym. Diba? So yun yung aking update. And also ngayon medyo makulimlim, kaya hindi ako naglaba kasi nga ang haring araw ay nagtatago sa kalangitan. And kung titingnan ninyo, ganun pa rin yung ulap. Kagaya kahapon, tawag sa Bisaya alindahaw, or tawag naman dito sa Tagalog makulimlim. Ibig sabihin madilim-dilim ng bahagya ang kalangitan kasi parang uulan, di ba? So ganun. So ayun, so sana may mga nagbabalik sa buhay natin, okay lang, tanggapin natin kasi tayo naman ay tao lang din, di ba? So, maiging para wala tayong pinoproblema, at least marunong tayo magpatawad, ganun din. Yun yung update sa akin ha, tapos isusurprise ko na lang kayo guys kung sino yung darating na susunduin ko. Ha? Kung sino yung darating na susunduin ko, surprise na lang yon. And abang-abangan nyo na lang din kasi isasabihin ko rin naman sa inyo kung sino. Okay? And then ang tips ko dyan para sa long distance relationship, Pinoy man yan or ibang lahi ang karelasyon ninyo, huwag nyong kukulit-kulitin ng chat. Pero pwede kayong mag-chat, oo. Yung umaga, tanghali, or gabi, ganyan lang. May sundot-sundot kayong ganun. Pero wag yung minuminuto, mayat-maya, panay-panay. Kasi maiinis yan. 'Di ba? Kasi syempre may buhay din yan. It means buhay. It means busy din yan. Meron din siyang ginagawa, gaya mo, na nanonood sa akin. At gaya ko, 'di ba? Na meron din akong buhay, kagaya ng, eto, buhay ko to. Mag-aalaga na matanda, luluto, mamamalengke, ganyan-ganyan. Bago ka makilala niyan, meron na yung ganyang ginagawa. So, respetuhin mo. Pwede ka mag-chat siguro umaga, and then sundot mamayang tanghali, and then sundot ng chat mamayang gabi, ganon. And sabay sundot na rin ng, sabi mo kung pwede kayo mag-video call para makita nyo isa't isa, na para bang andyan lang siya sa malapit, ganon. Yun yung susi dyan sa, ayun, and medyo may customer lang kanina. So, yun yung susi natin pag gusto nyong pangalagaan ang long distance relationship ninyong dalawa. Ganun lang yun. Yun yung tips. Yun lang. And, dapat tuloy-tuloy lang yung communication. Kasi pag huminto na yung isa, it means wala na. Chugi bells na yung relasyon. Okay? Lalo na long distance yan. So, kapag huminto na yung isa, edi olats na, talo na. So, wag na. Huwag mo nang ituloy. So, yun guys, dito ko na i-end. And, bago ka sa aking channel, please don't forget to subscribe. Hit mo yung notification bell para updated sa future updates and uploads. So, see you next on my next vlog guys. Bye!